Sa nakapangunang balita, pungsod o kung bugos nga pungsod, ginpaidalom na sa State of National Energy Emergency mangod sa epekto sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Si John Sala nakatutok. Ikatlo na nga si Mana nga may asod-asod nga mega oil price hike nga gipatuman sa Pilipinas halin sa nagsugod ng kinagamo sa Middle East. Kapon ginpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpaidalom sa pungsod sa State of National Energy Emergency. Paagi sa Executive Order No. 110 ginpatukod ang uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport nga nagatuyo nga masiguro nga bastante ang supply sang gatong, pagkaon, bulong, agricultural products, transportasyon, public services kag healthcare facilities. Nagakabalaka na si Nanay Lucy sa padayon nga mga epekto kung hindi pa maguntat ang pagsaka sang presyo sang gatong. Ang tanan nagka-suffer about sa financial, ang bilis ang balaklon, nga ang sweldo wala man gataas. Kung ibulig naman sa apektado kag paagi pa sa damong institusyon, pag-abot balanta naman nga damo ang korupsyon. Suno sa isa ka political science professor, makabig ulihi na ang pagdeklarar sang State of National Energy Emergency sang presidente. Posible nga hindi kasubong sa epekto subong ang mga resulta kung sang una pa lang may konkreto na nga tikang ang gobyerno. Almost triple na itong ating presyo ng petrolyo, and sinasabi natin bakit wala pa rin ginagawa, no? So ito talaga, no, yung pag-declare niya, ang tagal nating inantay. Pabor din ang estudyante nga si Jasper. Ara na ang crisis. So dapat before ang crisis nag-abot, dapat may ara na sang prior nga solution in order for us to be ready sa mga nagakalatabo. Dugang pa ni Prof. Beleno, kinahanglan nga makapasad gilayon sang maayo nga programa sa idalom sang uplift kag masiguro nga hindi malamudan sang korupsyon ang budget. Yung tanong ko kasi, no, anong trabaho ng uplift committee, no? Yung ba ay coordinating body, yun ba ay safeguarding body, yun ba ay to make sure na everything is smooth, everything hindi mapupunta sa corruption. Isa sa mga ahensya sang gobyerno nga magabugo sa uplift ang LTFRB. Suno sa LTFRB 6, bilang sabat sa proklamasyon sang presidente, ginapadasig na nilang paghatag sang fuel subsidy sa mga PUV drivers. Anytime this week or basi ganit may nakasugod na, we are expecting masulod na ini sa mga accounts nila. Samtang may posibilidad nga may mga empleyado nga makakasaobra kung magpadayon ang epekto sang kinagamo sa Middle East suno sa DOLE 6. Wala pa sang may na-monitor nga termination ng ahensya bangod sa krisis. Handa magbulig ang ahensya sa mga ma-displace nga empleyado. Should there be any termination of workers, then we have to verify that and we can provide them legal assistance. Upo kay Hans Tisherto, John Sala, One Western Visayas.